So yun guys, what's up? At meron nga pala tayo ditong ignition start button o di kaya mas kilala natin sa tawag na engine start button. So paano nga ba natin to malalaman na sira at paano nga ba natin malalaman kung mare-repair pa nga ba to? Sa totoo lang guys, hindi na ito mare-repair kasi ang unit na to is recall ng mga sasakyan. Ibig sabihin, kailangan palitan, hindi kailangang i-repair. Bakit nga ba hindi kailangang i-repair? Kasi meron tong diagnostic code na nagsasabi na faulty na tong ignition start button na to. So, ano nga ba yung nasa loob nito at papaano nga ba baklasin? Yun yung gagawin natin ngayon. So, simulan natin sa kung paano natin baklasin itong makinang na to, yung cover niya. So, dito nyo lang sikwatin siya. Yan. Paikot. Pakatandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal. Kasi, yung pinagtanggalan ninyo, dun nyo lang din siya pwedeng ibalik. Hindi nyo siya pwedeng ikot-ikutin. Kasi hindi siya papasok. Kasi, magkaiba yung mga paa niya. Ayan. Magkaiba din yung pasukan niya. Kaya, pakatandaan nyo lang na, halimbawa, itong dowel na to, dapat nandito lang sa part na to. Kasi doon lang siya papasok. Try natin ulit, ipasok. Meron kasi siyang, ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang guide para pumasok talaga. Kasi ito, diba? May paa siya dyan. Yun na yun. So, tanggalin muna natin. Kasi, babaklasin natin to. Okay. Oops. Pakaingatan nyo nga lang pala kung sa mga magre-repair dyan sa atin na wag magasgasan to yung surface para din sa satisfaction ng customer. So, set aside muna natin or else pwede naman kayo maglagay ng masking tape para hindi, paper tape pala sa mga Tapos meron tatlong paa yan dito. Tatlong paa. So, ayan. Dahan-dahan. Huwag masira. Kasi, okay lang naman masira to kasi hindi na to gagamitin ulit. Ang lang natin, yung mga magre-repair dyan. Ayan. Naiangat na natin. So, matatanggalan natin tong cylinder key nya. So, ayan. Nakikita nyo, ito yung nagbibigay sa kanya ng parang transmitter niya. Coil siya na nakaikot sa loob ng cylinder key. Ito. Key cylinder. So, tanggalin na natin to. Una, pwede ninyong tanggalin galing dito sa ibabaw. Diba? Natanggal na siya. Pwede nyo tanggalin dito. At pwede rin naman, para hindi sumayad yung niya, itong board na to, para hindi magasgasan o kung ano man ang mangyari, pwede rin naman na sikwatin nyo ito. O, diba? Lumabas na agad siya. Tapos, ipupush nyo lang siya dito. So, ano nga ba yung nagiging problema nito? May possibility na nagtatama yung mga linkage niya, ay yung mga ayan. Itong mga na to. Stay niya. Stay, ano ba yung tawag na sa Basta yung mga guide niya. Kaya meron siya, kung mapapansin nyo, meron siyang lube, di ba? Meron siyang mga grasa. Possibility na meron yan. Tapos, ang isa pa dyan na pinakamataas yung possibility is yung connection. Naglo-loose connection siya. Saan nga ba nagkakaroon ng loose connection? Ito. Mapapansin nyo, meron ng guhit sa kanya, di ba? Ibig sabihin, corroded siya. Madumi ang contact niya. Kaya,
Masagat ni ECU na yung contact point ng lugar na to hindi nagkakaroon ng connection agad-agad once na pinindot mo siya. Kasi alam nyo ba kung bakit, guys? Pag pinindot nyo itong part na to, halimbawa na-push nyo to, ganyan yung mangyayari. Gaganyan siya. Na ang mangyayari is iso-short niya lahat to. Iso-short niya lahat para magkaroon ng ignition on. So, ibig sabihin, kung corroded tong part na to, magkakaroon ng loose connection yung part na yung ibang part kamukha nito. Kung mapapansin nyo to dito, iba yung kulay, di ba? Iba yung kulay dito sa part na to. So, pwede nyo siyang pambura. Yan. Pwede nyong nudnura ng pambura yan. Pwede nyo ring i-light na i-scrub. Pero wag nyong isa-sandpaper na yung makapal na sandpaper. Delikado yan, guys. Tatanggalin nyo lang yung part na corroded. Pero sabi ko nga sa inyo, guys, na once na recall ang isang part, hindi nyo kailangang ibalik. Hindi nyo kailangang remedyohan. Kasi once na recall siya, faulty item siya, guys. Kaya siya nire-recall kasi sira ang part na yan. So, hindi nyo siya kailangang i-repair. Pinapakita lang natin to para sa kung papaano, kung ano yung part, at kung ano ang nagiging problema. So, sa pag-assemble naman, guys, no? Assemble naman tayo. Assemble natin. Salpak natin dito. Isang guide to, yung butas kailangan nyo lang pagtapatin. Butas, tapat. Kung sa pagbubuo lang, madali lang magbuo. Diba? Doon na. Kasi bakit ganun yung style ng pagbubuo natin? Ganun natin tinanggal. First in, first out, parang ganun. Diba? Okay na. Push nyo lang. Pag nararamdaman nyo na walang sumasabit, magandang play, okay na yan. Pero mas maganda, pahiran nyo ng grasa na konti. Minimal. So, balik na natin to dito sa cylinder key. Kung mapapansin nyo to, guys, meron siyang dowel dito. Ito. Yun yung lock ng transmitter. Ito. Pagtatamaan nyo lang siya. Tapos, so ipabalik na natin to bago natin ilubog to. Pagtatapatin nyo muna kung nasaan yung ating palatandaan, yung mga dowel, yung mga guide. So yan, ito. Oops. So, salpak na natin. Sabay. Oh. Diba? Okay. Naibalik na natin na maayos. So yun, guys, maraming salamat. Sana nakatulong ang ating video na to. Ang ating engine start button na pagbabaklas at pagkakabit. So yun, guys, maraming salamat. Please like and subscribe. EPM